Ngayon, pagkitago ng lahat ng inyong gamit, ipakilagay ito sa inyong mga bag. At tayo ay tutungo na sa ating bagong asignatura. Ngayong hapon ay tutungo na tayo sa asignaturang EPP. So, ang layunin natin ngayong hapon ay basahin sabay-sabay. Okay, makakagawa ng simpleng produkto ng maayos at malinis. So, sa pagtatapos ng ating leksyon ngayong hapon, kayo ay makakagawa ng isang produkto ng maayos at malinis. So, ngayon, ay nais kong ipaalam ulit sa inyo ang ating mga alintuntunin sa ating klase ngayong hapon. Ito ay ang una, basahin lahat-lahat. Okay, maupo ng maayos. Sabi ko kanina, maupo ng maayos. Okay, taas lamang ang kanang kamay kung nais mong sumagot. Huwag magkikipag-usap sa katabi habang ang guro ay nagsasalita dito sa gitna. At huwag ikalat ang mga basura pagkatapos nating gumawa ng isang proyekto. Mamaya ay linisan ang ating mga pwesto or ang ating upuan. Okay, ano ang dapat nating gawin sa ating mga alintuntunin or ang ating pamantayan? Dapat nating sundin. So, para sa ating bago tayo tutungo sa ating bagong leksyon ngayong hapon, ano muna ang pinag-aralan natin kahapon? Ito ay tungkol sa iba't ibang gamit, gaya ng paggawa ng isang gamit, gaya ng parol, tama. So, ngayon naman ay gagawa tayo ng isang materyales o isang produkto. Ngayon, hahatiin ko muna kayo sa dalawang pangkat. Okay, ito yung unang pangkat at ito yung pangalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay maglista ng mga materyales na dapat nating gamitin sa paggawa ng isang recycled materials. Kakaintindihan ba tayo? Gumawa ng lista kung ano ba ang dapat gamitin or mga materials na dapat nating gamitin sa paggagawa ng recycled materials. Example or halimbawa ay ang plastic bottle. Ano pa? Gunting, mga ganyan. Pwede nating ang mga basurang pwede pa nating ma-recycle or magawa ulit bilang isang kagamitan. So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Tapos na? Nailista na ba? Unang pangkat? Ikalawang pangkat? Tapos na? Unang pangkat, pakipresenta ng inyong ginawa. Makinig sa unang pangkat.
Magaling unang pangkat. Sila raw ay gagawa ng isang parol at ang kagamitan na kanilang ginamit ay ang mga plastic cups, ano pa? Gunting, glue, stick glue, ano pa? Stapler, ano pa? At plastic bottle, ano pa? Tama, yung kawayan. Tama, magaling unang pangkat. At dahil dyan, bibigyan natin sila ng 5 palakpak at 5 padyak. Handa at simula. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Ngayon, ikalawang pangkat. Magaling unang pangkat. Sila daw ay gagawa ng isang, ano daw ang gagawin nila? Isang pencil case. Ang pencil case nila ay binubuo ng lata at mga papel na itinapon sa basurahan. Ano pa? Ito ay tansan at gunting. Ano pa? Tama yung ginawa ng ikalawang pangkat. At dahil dyan, bibigyan natin sila ng 5 palakpak at 5 padyak. Handa, simula. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling! Ngayon, mula sa inyong inailista na kagamitan, paano niyo ito gagawing bagong gamit? Paano nyo na ito gawin ba? Yes, tama. Ito ay ginawa nyong parol at sa ikalawa naman ay pencil case. Nakakatulong ba ito sa pag-unlad ng ating kalikasan? Nakakatulong ba ito? Tama, dahil naiiwasan natin ang mga basura. Ano pa? Tama, nagiging malinis ang ating kapaligiran. Ngayon naman, ay mayroon na ba kayong idea sa ating tatalakayin ngayong hapon? Tama, ito po yung paglikha ng simpleng produkto gamit ang mga recycle na materials. Paglikha ng isang simpleng produkto paggamit ng recycle na materials. Lahat tingin sa pisara. Paglikha ng simpleng produkto gamit ang recycled materials. Habang sa paggawa ng simpleng produkto, ang mga hakbang sa paggawa ng simpleng produkto, una, magplano at pumili ng materyales. Siyempre, kung hindi tayo gagawa ng isang bagay, hindi rin tayo gagawa ng isang plano. Diba? Dapat magkaroon tayo ng plano. Ikalawa, ihanda ang kagamitan. Yes, tama. Kung mayroon na tayong plano, dapat na tayong maghanda ng mga kagamitan. Pagkatapos nito ay gupitin, idikit at ayusin ayon sa disenyo. Halimbawa, gagawa ka ng isang parol. Diba? Ikaw ay magkaroon ng plano at pumili ng mga materyales. Halimbawa, ikaw ay gagawa ng isang parol. Ang gagamitin mo ay kawayan at mga papel na mula sa basurahan. Ihanda ang kagamitan. Siyempre, maghahanap tayo ng kagamitan para sa ating gagawing produkto. Pagkatapos, pag nakahanap na tayo ay gugupitin, idikit at ayusin ayon sa disenyo. Ikaapat, ito ay kulayan o dekorasyonan. Ito ay opisyal lamang.
or lagyan mo ng kulay or decoration. Ito lamang ay opisyal. Kung kontento ka naman sa iyong ginawa ayon sa mga kagamitan, ay pwede na yon. Pero kung gusto mo lagyan ng kulay or dekorasyon, ay pwede pa nating mapaganda ang ating produkto. Ikalima ay linisan ang lugar pagkatapos na paggawa. Ito ay dapat nating linisan ang ating mga lugar kung saan tayo gumawa ng ating produkto. Bakit? Para hindi maging makalat. Tama. Ano nga ba ang mga hakbang sa paggawa ng simpleng produkto? Una, tama. Ngayon naman ay tutungo naman tayo sa kaligtasan sa paggawa. Una, mag-ingat sa paggamit ng gunting o iba pang matutulis na bagay. Ay, habang kayo ay gumagawa ng inyong produkto, ng bagong produkto, dapat tayong mag-ingat sa mga matutulis na bagay. Kasi maaaring mapilas kada or what, or mabunan, or samtang gadagyang kada, samtang ubra ka sa imong product is ubra kadagyang, ano ang matabo? Very good, maaari kang masugatan. Ano pa? Very good. Tama ang lahat ng inyong sagot. Ikalawa, huwag maglaro habang may matutulis na kagamitan. Bakit? Dahil ito po ay isa sa pinakadelikadong pangyayari kung ikaw ay masugatan habang gumagawa ng iyong produkto. Ano ang halimbawa ng matutulis na bagay? Tama, yung gunting or yung kutsilyo. Ika-3. Okay, pagkatapos natin gumawa ng produkto, pananatilihing malinis at maayos ang lugar sa paggawa. Okay, ano nga ang kaligtasan sa paggawa? Una, pangalawa, ikatatlo, So ngayon, alam niyo na ang mga hakbang at mga kaligtasan sa paggawa. Bakit ba dapat nating pananatilihing malinis at maayos ang lugar sa paggawa? Bakit? Tama, para makaiwas tayo sa mga basura. Ano pa? Upang hindi kalat sa ating paningin. Tama. Ang paggawa ng produkto ay dapat planado. Sa paggawa ng produkto, dapat planado, maayos at ligtas. Mahalaga ang kalinisan upang sumunod sa hakbang upang makagawa ng magandang proyekto or produkto. Nagkakaintindihan ba tayo, mga bata? At dahil dyan, mayroon pa bang katanungan tungkol sa ating aralin ngayong hapon? Wala? Okay. Ngayon, hatiin ko naman kayo sa 3 pangkat. Ito yung magiging unang pangkat, pangalawang pangkat, at ikatatlong pangkat. Pakinig, okay? Sa pangkatang gawain, ano nga mga pamantayan na dapat nating sundin? Tama, una yung, pumili ng isang pangulo, tagaulat, at tagasulat. Ano pa? Tumulong sa gawain. Ano pa? At magbigay ng ideya. Makinig, panuto. Bawat grupo or pangkat ay gagawa ng simpleng produkto. Halimbawa, pencil holder or mini plant pot. Gamitin ang tamang hakbang at sundin ang mga kaligtasan sa paggawa. Ipapakita ng bawat grupo ang kanilang nagawang produkto at ipaliwanag ang proseso.
So, gagawa kayo, mahimo ka mo sang isa ka product or isang produkto galing sa um, recyclable materials, na tinatawag natin recyclable materials, is mahimo ka mo sang isa ka produkto dayon pagkatapos niyong gumawa, ipaliwanag ninyo kung ano ba ang mga proseso na inyong ginawa para mabuo ang ganitong produkto. Nagkakaintindihan ba tayo? Mayroon pang katanungan? Hala? Okay. Ngayon ay magsimula na sa paggawa. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Tapos na ba unang pangkat? Ikalawang pangkat, tapos na ba? Hindi pa? Okay, bakit maingay na yung unang pangkat? Tapos na? Unang pangkat, okay na? Halawang pangkat, okay na? Okay. Magsimula tayo sa unang pangkat. Unang pangkat, pakipresenta ng inyong ginawa. Makinig sa ulat ng unang pangkat.
Magaling unang pangkat. Sila ay gumawa ng isang parol. Ang parol nila ay mayroong kawayan. Ano pa? Papel. Ginawa nilang papel. Ang proseso ay, ano ang inyong proseso? Una ay gumawa kayo ng disenyo or nagplano kayo ng disenyo. Pagkatapos ay naghanda kayo ng mga kagamitan. Tama. Pagkatapos nun ay gumawa na kayo ng mga design. Tapos, at idinikit na ito at tama! Magaling unang pangkat. At dahil dyan, bibigyan natin sila ng isang fireworks clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, boom! Alright, handa, simula. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, boom! Ngayon naman ay papakinggan natin ang ikalawang pangkat. Alright, maganda ang ginawa ng ikalawang pangkat. Ipakita muna sa kaklase. Okay, ang ginawa nila ay isang pot holder. Diba? Plant pot holder. Ang ginamit nila ay mga lumang. Anong ginamit nila? Okay, gumamit sila ng lumang lata ng mga lata. Tama. Ano pa? Sa kabila ay ang mga plastic bottles. Tapos, nilagyan nila ng tanim. Tama. Ano pa? Paano ang proseso? Una, kayo ay nagplano at pumili ng mga materyales. Pangalawa, ay inihanda ninyo ang mga kagamitan. Ikatatlo, inayos ninyo yung disenyo at nilagyan ng kulay. Katapos, tama, tingnan natin kung malinis ang pinagawa ng ikalawang pangkat. Tama, malinis ang kanilang pinagawaan. Ngayon, dahil magaling ang ikalawang pangkat, bibigyan natin sila ng magaling clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling. Handa, simula. 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling. Mayroon pa bang katanungan tungkol sa ating leksyon ngayong hapon? Handa? At dahil wala ng katanungan, kumuha ng isang buong papel. Kumuha ng isang buong papel. Itaas ang lahat ng papel. Itaas ang lahat ng ballpen. Sagutan ito. Sagutan ang mga sumusunod.
sagutan ang mga unang katanungan, ano-ano ang 5 hakbang sa paggawa ng simpleng produkto? Ikalawang tanong, ano ang 3 safety rules dapat sundin habang gumagawa? Ikatatlo, bakit mahalaga ang kalinisan sa paggawa ng produkto? Okay? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Tapos na. Sa likod, tapos na. Kagaginahod na. Sa tapos na, pakipasa yung mga papel sa harapan. Pakipasa. Sino pa yung sumusulat? 1 minuto. Tapos na? Okay. Pakipasa na yung papel. Mayroon pa bang katanungan? Wala na? Wala na? Okay. Ngayon naman ay kunin na ninyo ang inyong mga assignment notebook. Isulat ang inyong takdang aralin. Panuto para sa inyong takdang aralin, maghanap ng isang bagay sa bahay na maaaring gawing simpleng produkto gamit ang recycled materials. Maghanap ng isang bagay sa bahay na maaaring gawing simpleng produkto gamit ang recycled na materials. Nagkakaintindihan ba tayo? Mangita ka mo kuno sang isa ka bagay sa inyo balay nga pwede himuon nga simple nga produkto gamit ang mga recycled nga materials. Tsindihan? Tsindihan. Tapos na? At dito, nagtatapos ang ating aralin ngayong hapon sa EPP. So, bago tayo umalis, pakipulot muna ng mga basura sa ilalim ng inyong upuan. Okay. Ayos. Pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Ha? Okay na? Tumayo ang lahat. Kim, pamunuan ng ating panalangin ngayong hapon.
Maraming salamat at paalam na po mga bata.